i-stop lang muna natin yung kanyang operasyon. Yan, tinitingnan natin yung stock na po pwede pang makasuporta kasi ito mga kaagri may tubig pa to. May tubig pa to. Lalong lalo na ngayon mga kaagri, tag-init. So gamit na gamit to, huwag muna nating isagad pagka ganito. Sanhi yan ang pagpapayat ng mother pagka hinayaan natin dyan. So may schedule naman para dito mga kaagri, yung final talaga, yung may sakiring tayo na ginagawa. Hindi lang natin madala ngayon kasi nga mahirap. So focus muna tayo sa delete. Pag may nakita tayong na ganito, kundi muna natin gamit ang ating delete. So ibig sabihin sa taas lang muna para lang talaga ma-stop yung operasyon niya sa pagkain ng nutrients. Wala muna tayong sucker ngayon. So yun mga kaagri, ito na naman tayo. Ito yung pinaka-importanting activity mga kaagri. Halika, tignan natin. 3 months na yung ating lakatan. Yun nga, sinasabi ko, na-delay tayo ng konti. Ngayon, gaano ka-importante yung pagtanggal ng sigatoka. So, ito mga kaagri, pag natamaan na, hindi ito madadala ng gamot. Sa aking experience, walang gamot na makakagaling ng mga sakit na to. So, ang ginagawa natin, prevention palagi. Ang activity ko sa mga ganito, 3 months, laglag ko na talaga to. Lagay sa gilid. Siyempre, palagi tayong magdi-disinfect. So ito mga kaagri, lapit mo rito. So ganito stage mga kaagri, hindi muna ako nagpapapalower. So ang ginagawa ko, habang nagdidilip ako, nakita ko na ganito. Kasi ito mga ganito mga kaagri ay kumakain na to ng nutrients. Useless. So condemn ko muna. So condemn. So, ibig sabihin, condemn. Sinasabi naman ng iba, palagi kong nakikita dun sa comment section, pwede ba daw itanim? So pwede itanim. Pero sa atin kasi, kinokondem lang muna natin kasi ayaw nating masaktan. Pero nasa tamang paraan din kung paano natin ito kukunin kung gusto natin ilipat. So sa ngayon, condem lang muna. So ibig sabihin, i-stop lang muna natin yung kanyang operasyon. So operasyon dahil kumakain na siya ng nutrients. Nagiging kompetensya na siya ng ating nanay. So 3 months pa naman to. Marami pang uusbong dyan. Palayo doon sa puno. So gagawin natin, delete lang muna tayo sa ngayon. So ito yung ano ko mga kaagri, medyo na-delete tayo. Yan, tinitingnan natin yung stock na po pwede pang makasuporta kasi ito mga kaagri may tubig pa to. May tubig pa to. Lalong lalo na ngayon mga kaagri, tag-init. So gamit na gamit to, huwag muna nating isagad pagka ganito. So makikita naman natin yung pwede nating isagad. Yun yung isasagad natin. So condemn. May final condemn pa tayo dito mga kaagri. Ano to? Temporary condemn lang to. Habang nagdi-delete tayo, may nakita tayo na sucker na marami. So, ganyan na itsura mga kaagri. Pagkatapos nito mga kaagri, mag-i-spray tayo ng ating foliar, yung ating pasgrow. So, bukas siguro, kung hindi natin matapos ngayon, bukas yun yung activity. So, kailangan yun. Ito, nag 0-0 kasi tayo, may tinatawag tayo 0-0 mga kaagri. Ayan, lapit mo rito. Mayroon na siyang tama. So, possible nito, 3 days, 4 days, posible nakakalat. So, ang gagawin natin dito, unahan na natin. Para malayo-layo yung agwat ng ating pagdidelete. So, yun nga, sinasabi ko, tira muna natin to. Supply pa to ng tubig dito sa katawan. So, ayun. Kagaya nito mga kaagre. Yan. Sanhi yan ang pagpapayat ng mother pagka hinayaan natin dyan. So may schedule naman para dito mga kaagre, yung final talaga, yung may sakiring tayo na ginagawa. Hindi lang natin madala ngayon kasi nga mahirap. So focus muna tayo sa delete. Pag may nakita tayong na ganito, kundi muna natin gamit ang ating delete. So ibig sabihin sa taas lang muna para lang talaga ma-stop yung operasyon niya sa pagkain ng nutrients. Wala muna tayong sucker ngayon. Wala muna tayong pasunod. So ganito ka importante ang delete mga kaagri. Bakit mga kaagri? Kagaya nito pag hinayaan natin to mga kaagri, aakyat to dito. So pag hindi natin na prevent, aakyat siya dyan. So ang only prevention nito mga kaagri is yung pagde-delete. Pagde-delete talaga. So ganito may tama na, putulin natin dito. Ganyan. So kita natin na maganda pa kabila, iwan natin. Ganun lang mga kaagri, habang tumatagal na pagde-delete, malilinis at malilinis mo siya.
So ito nga, medyo nahuli tayo, kailangan natin agarin yung pagdidilip. So ayan, malinis, wala tayong makikita nga tama ng sigatuka. Spray ka agad tayo ng fungicide at saka insecticide kasi may mga kita tayo na mga present na mga uod. So ganun yung ating activity, mga 3 months to mga kaagri, 3 months. So yun yung aking ginagawa. So depende kasi mga kaagri doon sa sitwasyon ng area. So minsan iba yung activity kasi doon sa nakikita natin, doon yung nakikita natin yung monitoring. So ang paglalakatan mga kaagri, maraming paraan kung paano talaga. Sobrang daming paraan. So hindi man tayo eksperto, pero dahil dun sa mga karanasan na yon, paulit-ulit ko nga tinitingnan kung ano yung pwede natin gawin. So sabi ko, walang tama at mali sa farming. So mayroon lang mga magagandang paraan na ina-apply natin. So kaya sinishare ko rin yung ating kaparaanan nang sa ganon, lalong-lalo na sa mga nag-uumpisa, makuha na ng idea. Tuloy natin to. Maraming paraan, depende na lang sa inyo kung ano yung paraan na gagamitin ninyo. So halika, tuloy natin to. Yan, naiwan na tayo mga kaagri. Halika po, habol tayo kasi nandun yung ano natin, nandun yung disinfect. So kailangan every 3 puno, 4 na puno, kailangan natin disinfect. So, wala akong bit-bit, nakikisingit lang ako doon. Iwanan muna natin yan, tuloy tayo doon. So ito na yung saging natin dito sa bundok mga kaagri na naapawan na ng damo nung nakaraan. Pero ngayon, kita mo naman, nagawa natin ng paraan. Ang development niya, ganito na. So makisaw-saw muna tayo rito. Ito mga kaagri, ang ginagamit yung disinfect, Sunrox or chlorine. Sunrox or chlorine, iwanan muna natin yung, balikan na natin yung mamaya kasi hindi tayo nakadisinfect doon. So ganun lang, oh. May mga tama. Ingat lang dito sa dipping night kasi medyo kailangan dito matalim. Matalim yung dipping night. Three months old, ito na yun, kita mo. Pataas. So hanggang doon to, 3 hektarya to mga kaagri, itong area na to. Ngayon ang ginagawa natin, diliping. So ganun kahalaga yung dilip. Tapos ito, bugbugan na naman ng spray. Pulyar, hindi tayo mawawala ng pulyar kasi, bakit mga kaagri? Yung pulyar kasi, yun yung nagiging prevention ko sa mga ganitong tanim na saging. Dahil itong saging na to ay napakasensitive. So paulit-ulit kong sinasabi, ang saging pag natamaan na ng sakit, wala nang gamot. Para sa akin. Para sa akin kasi mayroon naman tayong naririnig na may gamot, pero sa akin di ko pa yan na experience na yung sakit, bansitap man yan, natamaan ng bansitap, natamaan ng muko, natamaan ng fusarium or panama. So wala pa akong na-prove sa sarili ko na gamot para gagaling yon. So ang pinaka ginagawa ko doon, pagka mayroon na yun, pino-pull out ko na, tinitreat ko na, tinatanggal ko na sa area. So para maiwasan mo yung pag-transmit or paglipat-lipat ng sakit. Ganun lang intindihin para sa akin ha, para sa akin lang to. So marami tayong mga farmers din na nagbibigay ng mga idea. Ayun, puntahan nyo ang kanilang mga channel, may mga channel din sila. So doon makakuha din kayo ng mga idea. Pero sa akin, sarili kong karanasan, paulit-ulit kong ina-adjust. Depende sa panahon, sitwasyon, sa stage ng tanim, at saka doon sa area. So iba-iba, hindi pwedeng gamitin ko to rito, gamitin ko tong idea na to doon sa kabila. Hindi. Mayroon tayong tinatawag na obserbasyon. Tayo mismo nagtatanim, tayo ang nag-o-observe kung ano yung magandang gawin. So gawin natin, huwag tayong matakot. Kasi paulit-ulit mong gawin, maiiwasan mo na yung pagka-failure. So, yun, tuloy tayo. Kasi ganito activity mga kaagri, kung itong area lang to, maagad to. Hindi ganun kabilis yung pagkalat ng sigatuka. Pero ang nagiging problema ko sa ngayon mga kaagri ay yung palipat-lipat kami ng area. Halimbawa, siyam na area. So kailangan hakutin ko yung tao kung ano yung activity. Minsan ang panahon, sama ng panahon andun.
minsan magandang panahon, so hindi mo calendar guide talaga. So adjustment yung ginagawa natin. Ang importante lang kung ano yung makikita niyo na mas importante, yun ang gagawin. So hindi pwedeng ito gawin ko kahit na hindi mo pinuntahan, na schedule mo na yan, pero pag schedule iba naman yung panahon, so may kailangan na uunahin tayong activity. So ang importante lang, pag iwan mo sa area, safe na yung mga tanim mo. So ayun mga kaagre, tuloy lang laban sa farming. At sinasabi ko nga palagi, monitoring, siyempre sa Panginoon, salamat, bibigyan tayo ng magandang idea. So ayun, maraming salamat. Magandang araw mga kaagre.